mo ba na may isang 84 na taong gulang na babae na sumali sa himagsikan? Kumusta? Ako, si Rachel Pulyon, at welcome sa aming Way Back Wednesday kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari at bagay-bagay ng nakaraan at kasaysayan. At kung bago ka dito sa aming video at nais mo mapanood ang mga nauna naming video, maaari mo tong i-like, i-follow ang page na ito. Tara, pag-usapan natin ang nag-iisang Melchora Aquino. Si Melchora Aquino de Ramos ay nag-iisang anak ni Juan Aquino at Valentina de Aquino na pinanganak noong ika-6 ng Enero taong 1812 sa Banlat, Caloocan. Kahit mahirap ang kanyang mga magulang, natuto si Melchora na magbasa kahit hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Kinasal siya kay Fulgencio Ramos na isang kabesa de barangay at nagkaroon sila ng 6 na anak. Ngunit sa kasamaang palad, nabawian siya ng buhay nung 7 taong gulang pa lang ang kanilang bunso. Ginamit ni Melchora ang kanilang sakahan at tinayguyod niya ang kanyang mga anak at hindi na muling nagpakasal. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nagsimula sa palayaw niya nung bata, Aling Sora at Sora. Kaya lang napalitan to ng Tandang Sora dahil sa kanyang katandaan na 84 na taong gulang nung nagsimula siya sa himagsikan. Alam mo ba na meron natatanging talento sa pagkanta si Tandang Sora? Noong sa kanyang kabataan, kilalang-kilala siya na isang magaling na mga awit at kumakanta sa kanilang lokal na kaganapan at sa simbahan ng Balintawak. Ang kanyang pakikilahok sa himagsikan ay nagsimula noong sinimula ng sigaw ng Pugadlawin noong 1896. Ang KKK, ang kataas-taasang kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan ay itinagtag ni Andres Bonifacio noong ika-9 ng Hulyo taong 1892 at natuklasan ng mga Kastila na nagbabalak magsimula ng himagsikan kaya naging mas malupit ang mga ito sa mamamayang Pilipino. Ang mga nakatakas naman ay nagtago sa kagubatan kung saan natagpuan sila ni Tandang Sora na kanyang kinupkop at dinala sa kanyang tahanan kung saan pinakain niya, ginamot at naging mistulang ina ng mga katipunero. Nagsilbing kanlungan ng mga sugatan at mga importanteng pagpupulong ng mga katipunero ang munting tahanan ni Tandang Sora. Kumalat sa mga katipunero ang kanyang marangal na gawain at naging dahilan sa pagtuklas ng mga Kastila. Sinalakay nito ang kanyang tahanan at kinulong bago tinapon sa Guam. Tsaka lamang nakabalik sa Pilipinas si Tandang Sora noong 1903 at pumanaw noong ika-19 ng Pebrero sa taong 1919. Siya ay nilibing sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa loob ng Manila North Cemetery at nilipat ang kanyang labi sa Himlayang Pilipino noong ika-6 ng Enero ng taong 1970. Hindi lamang nagsilbing ina si Tandang Sora, kung hindi bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang katatagan at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at bayan na naging mahalaga sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas. Huwag natin hayaang maging kwento ang kasaysayan natin. Matuto tayong isa puso, isa gawa, ang mga marangal na gawain ng ating mga bayani. Sa panahon ng paghihirap, maging isang katulad tayo ni Tandang Sora na naghahangad ng mabuting kinabukasan at nagtataglay ng katangiang tumulong sa kapwa Pilipino. Kung nagustuhan mo tong episode namin ngayon, huwag mong kalimutan i-like, i-follow at i-share ang video ngayong linggo. At samahan kami muli sa aming susunod na Way Back Wednesday. At ako, si Rachel Pulyon. At ngayon, alam mo na. Nung mga palayaw, noong kanyang kabataan, katangitang, ano ba yun? Yung pagkakakilanlan ay nagsimula sa kanyang mga palayaw nung kabataan.